Maligayang pagbabalik, handa na ba kayo sa isang kwentong susubok sa inyong moralidad? Ngayong araw, hihimayin natin ang 2017 film na Sister of Mine. Kilalanin ang ating bida na si Oliver, isang filmmaker na ang buong mundo ay umiikot sa likod ng lente ng kamera. Isang gabi, habang nag-scroll sa isang adult site, naghahanap ng libangan, ika nga, biglang tumigil ang ikot ng mundo niya. Sa gitna ng libu-libong thumbnail, isang pamilyar na mukha ang kuminang sa kanyang screen. Isang magandang dalaga na may mga matang tila direktang nakikipag-usap sa kanya. Tuliro si Oliver, pinanood niya ang video, mabilis ang kabog ng dibdib, at doon nakumpirma ang kanyang pinakamatinding takot, o marahil, ang kanyang pinakamasidhing pagnanasa. Ang babae sa video ay walang iba kundi ang kanyang half-sister na si Aurora. Ilang taon na silang hindi nagkikita, at kasalukuyan itong naninirahan sa Spain. Sa halip na i-report ang video o madiri, isang madilim na kuryosidad ang lumamon kay Oliver. Hindi niya maalis sa isip ang imahe ng kanyang kapatid. Kaya naman, sa halip na itulog na lang, nag-impake ang ating bida at nagpasyang bumalik sa kanilang bayan sa Spain para hanapin ang star ng video na napanood niya. Pagdating sa Spain, nagpanggap si Oliver bilang isang inosenteng kapatid na matagal nang nawala. Habang masayang nakikipagkwentuhan si Aurora sa kanyang matalik na kaibigang si Natalia, biglang sumulpot si Oliver. "Naaalala mo pa ba ako?" tanong niya, na may tono ng misteryo. Nang ma-realize ni Aurora na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang stepbrother, nagliwanag ang mukha niya sa tuwa. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap na para kay Aurora ay pagmamahal sa kapatid, pero para kay Oliver, ito ang simula ng isang baluktot na plano. Dito, kitang-kita ang pagiging welcoming ni Aurora. Inalok niya si Oliver na doon na tumuloy, pero tumanggi ang filmmaker. Bakit? Dahil hindi niya vibe ang ina ni Aurora na si Julia. Alam niyo naman, ang instinct ng isang ina ay mas matalas pa sa labaha. Dahil gusto pa ring makatulong, ipinahiram ni Aurora ang kanyang kotse para may magamit si Oliver sa pag-ikot sa lungsod. Kinabukasan, bumisita ulit si Oliver. Habang dinugupitan ni Aurora ang buhok ni Oliver, isang eksenang tila napaka-intimate para sa magkapatid, nagkaroon sila ng malalim na usapan. Nalaman ni Oliver na may boyfriend si Aurora at plano nitong lumipat sa Colombia soon para mag-aral. Pero bago pa lumalim ang usapan, naantala sila ng tawag mula kay Julia. Habang abala ang mag-ina sa ibaba, naiwang mag-isa si Oliver sa kwarto ni Aurora. Napansin niya ang isang kakaibang maskarang nakasabit sa dingding. Sa tanghalian, sobrang bigat ng tensyon. Tinanong ni Julia si Oliver kung gaano niya planong magtagal. "Siguro matatagalan ako," sagot nito habang makahulugang nakatingin kay Aurora. Napansin ni Julia ang palitan nila ng ngiti, at bilang ina, alam niyang may mali. Pauwi, kinwestiyon ni Julia kung bakit kailangang ipahiram ni Aurora ang kotse kay Oliver. Reklamo niya, masyado itong carefree at walang responsibilidad. Pinagtanggol naman ni Aurora ang kuya niya. Pero wala siyang kaalam-alam sa parating. Maya-maya, nakatanggap siya ng package mula kay Oliver. Isang regalo. Hindi eksakto. Pagbukas niya sa kwarto, nandoon ang maskarang nakita ni Oliver kanina. Pero heto ang twist, may nakatagong clandestine camera si Oliver sa loob ng maskara. Mula noon, bawat kilos ni Aurora sa kanyang pribadong kwarto ay direktang napapanood ni Oliver sa kanyang screen. Dito na nagsimulang maging creepy si Oliver. Kinaumagahan, nakatitig siya sa kanyang laptop at pinapanood ang footage. Nakita niya si Aurora nakagigising lang, na tila walang saplot kundi underwear. Inatrust pa niya ang video sa nakaraang araw para panoorin si Aurora kasama ang boyfriend nitong si Carlos. Medyo awkward ang eksena, habang sinusubukan ni Carlos na maging romantiko, lumalayo si Aurora. "Bakit ang lamig mo?" tanong ni Carlos. Isang linggo na silang hindi nagiging intimate, at nandoon si Oliver para saksihan ang bawat lamat sa relasyon nila, na tila nanonood ng isang teleserye sa upuan. Sa isang club, tinanong ni Natalia si Aurora tungkol kay Oliver. Sabi ni Aurora, hindi ito nagre-reply sa mga text niya. Pero biglang tumawag si Oliver at inimbita siya sa isa pang party. Kahit nag-aalinlangan, pumayag si Aurora basta't makakaalis siya ng patago. Sa gitna ng pagsasayaw nila ni Carlos, nainis si Aurora nang tangkain nitong lumapit ng sobra. Nag-walkout siya, tinanggihan ang hatid ni Carlos, at dumiretso sa lugar na ibinigay ni Oliver. Doon, nalunod sila sa alak at musika. Habang dumarami ang naiinom, nagsimulang lumabo ang hangganan. Naging masyadong pamilyar ang kanilang mga kilos, mga haplos at tingin na hindi na pang magkapatid. Kinabukasan, tumawag si Oliver para humingi ng paumanhin sa nangyari. Sabi ni Aurora, huwag mag-alala dahil maliit na bagay lang iyon. Ibinahagi rin ni Aurora ang kaba niya para sa darating na exam, at bilang supportive brother, inalok siya ni Oliver.
Nagkasundo silang magkita ulit, silang dalawa lang. Isang araw, bumisita si Aurora sa apartment ni Oliver habang katatapos lang nitong maligo. Habang nagbibihis ang lalaki, nanaig ang kuryosidad ni Aurora at tinalikod ang camera nito. Nakakita siya ng video ng isang babaeng nasa putikan, na tila naka-underwear lang. Bago pa siya makapanood ng higit pa, naabutan siya ni Oliver. Sa kanilang tanghalian, naglabas ng sama ng loob si Aurora tungkol sa pagiging controlling ni Carlos. Sabi ni Oliver, dapat siyang maging tapat dito, pero inamin ni Aurora na wala siyang pusong saktan ng boyfriend. Nang tanungin niya si Oliver kung may special someone ito, binanggit nito ang babae sa video, si Karen, ang kanyang ex-girlfriend. Sabi ni Oliver, tinunan nila ang mga maseselang eksenang iyon dahil, nag-e-enjoy, si Karen na pinapanood siya. Dahil dito, nagkaroon ng lakas ng loob si Aurora na magtapat. Sinabi niya na bago pa si Carlos, may ex-boyfriend siya na palihim siyang tinunan ng video. Ang mismong video na napanood ni Oliver sa adult site. At ang nakakagulat, inamin ni Aurora na gusto niya ang ideya na pinapanood siya. Nakakita ng pagkakataon, umamin na rin si Oliver tungkol sa nakatagong camera sa maskara. Ipinakita niya ang mga footage. Galit na galit si Aurora. Kapatid mo ako, sigaw niya. Sinubukan ni Oliver na pagaanan ang sitwasyon, sinabing half-siblings lang naman sila at hindi ito seryoso. Pero huli na ang lahat. Nag-walkout si Aurora. Nang magkasama sila ni Natalia, napansin ng kaibigan na masama ang loob niya. Nagmungkahi si Natalia ng picnic at isama raw si Oliver. Nang umamin si Natalia na crush niya si Oliver at nagbiro pa tungkol sa kung paano ito sa kama, na-offend si Aurora. Pagseselos ba ito, o sadyang nandidiri na siya sa dumi ng sitwasyon? Pag-uwi, hinalugog ni Aurora ang kwarto hanggang sa mahanap ang camera sa maskara. Pero sa halip na sirain, nagpa siya siyang makipaglaro, pinapunta niya si Carlos sa bahay. Ang resulta, napilitan si Oliver na panoorin ang sarili niyang kapatid na nakikipag-ugnayan kay Carlos. Isang twisted power play, alam ni Aurora na nanunood si Oliver, at ginamit niya ang camera para i-torture ang isip nito. Dumating ang araw ng picnic. Kasama ang kanilang mga partner at si Oliver, pumunta sila sa kagubatan. Nang lumayo si Aurora para maghanap ng maihian, sinundan siya ni Oliver. Sa gitna ng mga puno, kinonfronta siya ni Oliver at hinawakan sa paraang hindi tama. Isang matinding sampal ang isinagot ni Aurora. Bakit hindi mo tinanggal ang camera? Bakit mo ako hinayaang manood? Tanong ni Oliver. Sa halip na sumagot, bigla siyang hinalikan ni Aurora. Sa kasamaang palad, nakita sila ni Carlos. Pero sa halip na gumawa ng eksena, tahimik na lumakad palayo ang sawi na boyfriend. Nang gabing iyon, pinagbigyan ni na Oliver at Aurora ang kanilang ipinagbabawal na pagnanasa sa loob ng kotse. Pero pagkatapos, bumagsak ang bigat ng katotohanan kay Aurora. Napahagulgol siya. Pag-uwi niya, isang malutong na sampal mula kay Julia ang sumalubong sa kanya. Alam na ng kanyang ina ang lahat. Kinaladkad siya ni Julia paitaas at ikinulong sa kwarto. Samantala, sumugod naman si Carlos sa apartment ni Oliver dala ang isang baseball bat. Sinira niya ang lahat, ang camera, projector, laptop, at iniwan si Oliver na bogbog sarado. Kinabukasan, dinala ni Julia si Aurora sa isang psychiatrist. Pero lalo lang nairita si Aurora sa mga tanong. Sa library, naging sentro siya ng chismis. Magkapatid sila, bulungan ng mga tao. Sinubukan ni Aurora na huwag pansinin ang ingay para makapag-focus sa exam. Tumatawag si Oliver, pero si Julia ang sumasagot, at pinagbanta ang papatayin ito kapag lumapit pa sa kanyang anak. Pero ang isang obsessed na filmmaker ay hindi basta sumusuko. Bumili si Oliver ng bagong projector at laptop para ituloy ang paniniktik. Sa kabilang banda, kinakausap ni Julia si Aurora na pinaglalaroan lang siya ni Oliver. Pero matigas si Aurora, plano raw niyang sumama rito sa LA. Dahil dito, lalong naging mahigpit si Julia at itinuring ang anak na parang baliw. Isang araw, habang nasa kotse kasama ang ina, tumunog ang phone ni Aurora. Hinablat ito ni Julia. Sa sobrang galit, sinubukan ni Aurora na tumalon sa tumatakbong kotse. Nagkaroon ng maliit na aksidente, at nagawang makatakas ni Aurora. Dumiretso siya sa apartment ni Oliver para kumprontahin ito. Iniwan mo ako, sigaw niya. Humingi ng tawad si Oliver, at sinabing binabantayan ni Julia ang bawat galos niya. Pero maya-maya, may narinig na ingay si Aurora. Lumabas mula sa kwarto ni Oliver si Natalia, ang kanyang best friend, habang inaayos ang suot na damit. Boom! Naduraj ang puso ni Aurora. Sinampal niya si Natalia, pero sumagot ang kaibigan, kailangan mo ng tulong, Aurora. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang lahat. Tama ang kanyang ina, hindi siya mahal ni Oliver, habol lang nito ang thrill, at ang pagiging voyeur. Ang pag-ibig, na akala niya ay totoo ay isa palang madilim na fetish. Umuwi si Aurora na puno ng pandidiri. Sa kanyang kwarto, sa harap ng hidden camera na alam niyang nandoon pa rin, gumawa siya ng isang huling act para tapusin ang lahat. Ginupit niya ang kanyang private hair, habang nakatingin ng direkta sa lente. Pagkatapos, tinanggal niya ang camera. Tapos na ang palabas. Pagkalipas ng ilang araw, kinuha ni Aurora ang kanyang exam kasabay ni Carlos, na ex na niya ngayon.
Si Oliver, naiwang nakatambay kasama ang mga taong kasing gulo at kasing wasak niya, nilulunod ang buhay sa droga at alak. Isang araw, nakatanggap si Oliver ng parcel mula kay Aurora. Sa loob, nandoon ang buhok na ginupit ni Aurora sa huling recording na iyon. Biglang nakaramdam ng matinding pagkasuka si Oliver. Agad niyang hinugasan at itinapon ang buhok, at sa itsura ng kanyang mukha, sa wakas ay natanto niya kung gaano kasuklam-suklam ang kanyang mga ginawa. Ang kanyang obsesyon ay tuluyan ng naglaho, na nag-iwan lamang ng guho sa kanilang mga buhay.